Isang umaga, namili kami dalawa ni Giselle na may merindahin namin. Bumili kami ng saging na saba, gatas, lumpia wrapper, tsaka isang malaking melon. Magluluto kasi kami ng turon at gagawa ng melon juice. Bali, first time ko din pala lahat gagawin to. Kasi hindi talaga kami nagluluto, bumibili lang kami ng merienda. Una nga ginagawa ni Giselle, inihiwa niya tong melon. Gusto ko nga sanang tumulong kaso ayaw niya. Kasi nga lahat ng naiutos niya na gagawin ko, siya rin tatapos sa ending. Di naman eh. Pagkahiwa nga niya ng melon, tinanggal niya muna yung buto at kinuha niya yung mga katas. Dito nga gusto niya akong patulungin. Ang gagawin ko lang daw ay kiyurin ko tong melon. Madali lang naman to, kaya kayang-kaya ko na. Easy lang naman kasi kinakayod lang naman yung ganyan lang. Kaya yan ginawa ko talaga lahat ng best ko para naman matuwa siya sa akin. Makita niyo, ako yan, ako nagawa niya. Akala ko tama ang gawa ko, ending ngayon inagaw din niya. Akala ko kasi okay yung gawa ko eh. Siya din ang tumapos. Sabi na naman niya, ano ba yan, utos ko, gawa ko na naman. Hindi pa siya masyado kontento sa gawa ko. Katapos namin kayo rin tong melon. Dito naman ay nagbubukas siya ng mga saging. Sabi ko ako na magbubukas, kaya ko naman yan. Eh kaso nasira ko yung isang saging. Hindi ko sana papakita sa kanya kaso nakita. Pinagdidikit-dikit ko kasi para di mo kong sira. Sabi niya, lagyan ko doon ng glue para dumikit. Lahat talaga ng gawa ko puro mali. Pero ayan, natapos ko isang saging na naman yung nasira. At ayun nga, habang nagbabalik nga pala ako ng saging, siya naman naglinis nitong sago. Ang lalaki nga ng mga sago eh. Binuhos na nga pala niya itong melon dito sa pitchel na bagong bili na. Bumili nga pala kami ng bagong pitchel para lang talaga dito sa melon na to. Pagkabuhos ng melon, binuhos naman namin yung katas ng melon dito sa pitchel. Pagkatapos ay inalagay na rin namin o binuhos na rin namin itong napakaraming sago. At ang pinakahuli naman, binuhos na rin namin itong ibap na gatas. Grabe nga, ang bango, sarap na agad inumin. At ito, habang hinahalo-halo niya itong melon, lutusan naman niya ako para maghanap ng yelo sa labas. Buti na lang talaga meron nabilhang yelo. Puro sarado pa naman mga tindahan dito sa amin, sa panaderia pa ako nakabili. Ayan, nalagay ko na yung yelo sa pitchel para lumamig na. Dito nga, nahalo-halo pa nga lang namin itong melon juice. May nakaamoy na agad dahil mabango. Ayan, si Boy Uboy ang bote niya, naglagay agad ng yelo. At dito nga, habang nagbubuhos ako ng melon juice, feeling ko mapapagalitan na naman ako. Kasi ayan, may natatapon. Kinakabahan ako baka makita ni Giselle. Kaya habang nagbubuhos ako, medyo tumalikod ako ng konti. Kaso natatapon pa rin. Tapos ko kailang huling buhos na, tsaka tumapon ng napakadami. Kaya ayun ang ending, siya na naman tatapos. Gusto pa lang kasi nalalagay ko, wala pa yung melon tsaka yung sago. Kaya ayan, kumuha nga pala siya ng serving spoon tapos nilagay niya sa loob. Nalok niya yung mga melon tsaka sago at nilagay doon sa bote ni Boy Ubo. Grabe, nung di pa nga naman natitikim, si Boy Ubo agad ang unang nakahingi. Pero kahit gano'n, kahit masungit si Giselle, mabait pa rin naman siya sa akin. Timan ko nga doon ginawa niya melon at kung ano ang masasabi ko. Puro sarap. Sakto lang, hindi sobrang tamis. Next naman na gagawin namin, magagawa naman kami ng turo. Dito nga pinag-iwahiwalay niya yung mga wrapper, tinuruan niya. Sabi ko, di mo lang kailangan turuan niya kasi kaya ko naman niya, magtatanggalan naman ng dikit-dikit, kaya ko na yan. Kaya naman na ayun, yung ako na, nagawa ko naman ng tama. Kahit sobrang nipis na mga wrapper niya, hindi ko nakasira kahit isang piraso. Kaya naman, di ba, I'm proud kasi di siya nagalit sa akin at akong tumapos. Kasi habang nagtatanggal ako ng balat ng wrapper, siya naman yung naghihiwa ng saba para maging turon na. Ayan, hiniwa niya sa kalahati. Pagkatapos nilagyan na asukal at binalot na niya. Bali, ang lulutuin nga pala naman ay kasama pati kapitbahay. Hindi ko na nga mabilong kwarto basta napakadami nito. Pagkabalot nga namin at ito nga lulutuin na namin. Para pala siyang secret technique kaya ang sarap-sarap ng luto niya. Ayan, naglagay siya ng magic syrup para mas masarap yung turon. At senen, ayan, luto na nga pala ang aming turon. Bago namin tikman, mamibigay nga pala muna kami sa kapitbahay dito kay Boy Ubo. Kumuha nga pala siya muna ng isang piraso. Itong tinikman niya at ang sarap na siya, kumuha na nga pala siya ng plato at kumuha na rin siya ng napakadami. At pagkatapos kami naman ang kakain. Ito nga, nag-serve na ako ng turon at nag-serve na rin nga pala ako ng melon juice. Hapon na nga din pala kami natapos kaya sakto merienda time na to. First time ko lang pala makakain ng turon na kami ang gumawa kasi pag nakain kami ng to ay puro bili lang. At habang nakain nga pala kami dito ay biglang lumapit tong anak niya. Mami, gusto ko taron! Thank you! So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!